So, ayan. Gagawa tayo ngayon ng forgot password sa Flutter. Yung part ng forgot password sa Flutter is mag-generate siya ng link tapos sisend niya sa email. Automatic na ito-type mo na dun yung password. Then automatic na rin na ma-update sa sa mismong Firebase. Kaso sa part ng Firebase natin, hindi natin makikita dito yung password. Naka-hide kasi siya sa authentication. Ayan, makikita na natin dito UID and email. Ayan, so pwede tayo halimbawa ganito. Papakita natin, gumawa na ako dito ng text editing controller na email controller. Bali dito magpapasa ng email para makapag-send. Then kinol natin tong email controller dito sa build text, sa text field. Okay, itong build text field na to, widget yan. Dito nag-create ako ng widget. Then sa loob ng widget merong text field. Yung text field na yun ito. Okay, then itong controller, dito natin papasa yung data. Okay, then sa loob ng text field, build text field, nag-call tayo ng required text editing controller para ma-call natin yung email controller na ginawa natin. Ito. Tapos ginawa lang natin siya ng variable. Yan, ginawa lang natin siya para ma-identify niya na itong email controller, nasa na yan, itong email controller ay pinasa dito sa build text na controller. Sunod-sunod siya, controller, label text, icon, kailangan magkakasunod. So yung nasa loob ng build text na to, kinal natin siya dito sa loob ng user, magiging UI siya. Then sa loob ng build text field, kinal naman natin siya na sunod-sunod. Ayan, controller, label text, icon. Okay, sa loob ng widget. Then lalagyan natin siya ng function kung tatry natin kung gagana. Okay, ito naman yung build login button. Ayan, nag-set tayo dito ng build context. Okay, so yung context na to, halimbawa kagaya ng meron kayong anong tawag dito, mga widget na ipapasa galing sa galing sa labas. So gagamit lang kayo ng build context para mapasa yung galing sa labas sa papunta rito. Okay, halimbawa icon, gusto mong ipasa yung icon na nasa labas papunta sa build login button, gagamit ka ng build context. Okay, tapos sa function naman, para mapagana natin yung forgot password, magawa lang tayo sa services. Ayan, dito forgot password. Okay, tapos string email, tapos yung build context na kinol natin. Ayan, context. Okay, nakikita nyo mamaya para sa yan natin gagamitin. Tapos await underscore out. Okay, yung out na to, kinol natin sa pinakataas. Itong out, Firebase authentication, nag-call tayo ng variable dito. Yan, Firebase instance. Ito yung kinol nating variable dito para mapaiksi na lang. Okay, saan yan, forgot password, ito. Ayan, tapos ayun, siset mo lang dito yung send password reset email, send password reset email. Ayan, automatic siya magsisend kay kay email. So yung email na yun, ito yung kinol natin na nasa loob, kinol natin siya dito, email. Okay, then yan, din set tayo dito ng yung sinabi ko kaninang build context na context na yan. Ito siya para sa messaging na parang success yung successful yung pag-send. Scaffold messenger. Okay, of context that show snap bar.
snack bar, content text, successfully, ayan, send email. Okay, set lang tayo dyan, tapos ayan, successfully send email, set tayo ng background colors dot green. Ayan, so tatry natin. Ayan, check natin sa Gmail kung may marireceive tayo. Open na kagad natin. Okay, so testing tayo. Yung email natin sorar384 na naka-insert na siya dito. Nasaan na siya? Ito, yung sorar384. So once tinype natin dito 384@gmail.com, dapat may marireceive sa email. Oops, wala. Ay, wait lang, hindi pa pala natin siya naset dito sa loob ng login button. Okay, build login button, then ayan. So ang gagawin natin dito, services. Yung services na to, yung itong class ng services.dart, ito yung kinall natin. Okay, tapos kukul natin yung void function na forgot password. Yung forgot password na yan, ito, nasa na siya, ito, forgot password. Then email controller.text, yung email controller na ginawa natin dito sa pinakataas. Ayan, then context na build context para sa message. Okay, context na lang pa i-call natin kasi na-call na natin dito sa widget sa taas yung build context. Ayan, so try ulit natin. sorar384. Ayun, successfully send email. Ayan, meron tayong na-receive 5:36 PM. So ganito yung mag-send sa atin, ganyan. Then kiklik lang natin tong link. Okay, tapos dito na tayo magta-type ng password na panibago. Automatic na siya once na sinave mo. Halimbawa 1 2 3 4 5 6. Ayan, success na yon. So hindi natin makikita sa mismong Firebase kasi naka-hide siya dito, pero successful na siya. So yun lang.